Yo, what's up mga kapanalo? Magandang umaga. So for today's vlog, 'di ba, meron na tayong nailagay na video na nagtabas tayo sa mga part na dapat tabasin sa radiator. Ngayon namang araw ay magsasalpak na tayo ng radiator. So step by step mo kasi ang hirap na buuhin yung video kasi marami tayong ginagawa. So ito nga pala yung RDT ni Bossing at ito nga pala yung stock. So makita niyo yung diferensya. Ang laki mga boss. Yan, shout out kay Bossing. Saan naman pangalan ni sir? Radiator. Yan, yung pangalan ni Bossing, ano, shout out siya from Masbate. So nagbiyahe pa si sir ng papunta na dito sa Lipa from Masbate para lang makapagpaguan ng daw. Anyway, yun nga pala, plug and play lang tong pan nito mga boss. Ito yung stock pa niya mga Bossing. Kita natin mga boss. Ano. Ayan, so yun yung mounting niya. Tapos ngayon, ito na. Alright. Ayan yun lang yung mga stock bolts. So ang madadaglag lang dito is nut. Ayan. Oh, magtanong kayo ano size ng nut? 10mm. Nut. Pang 8 na bolts pero 10mm yung nut ha. M6. Palagyan nyo ng nut sa ilalim. Open. Yes. Partida mga Bossing, maulan ano, pero si sir punta pa rin siya. So tag-ulan na ngayon. Pag kayo nag-upgrade ng radiator, tag-ulan na, wag na. Hindi na ituloy. Dapat tong summer pa. Hindi, kailangan natin to mga boss para tumagal yung repair kit nito, ano, yun yung mga magandang purpose pag malaki na radiator natin. Tumatagal yung repair kit ng ating water pump. Tsaka yung pan nito, yung lifespan ng pan tumatagal. Kasi yung pan natin, stress, andar ng andar. Alam yung tipong nagbuhay tayo ng motor sa bahay, nagpapainit lang tayo. 2 minutes pa lang up to 5 minutes, umaandar na yung pan natin. So stress ano, yung ating pan. Stress din yung ating makina, sobrang init kasi. Kita nyo lang na maayos. Huwag na masobra mga boss. Tama lang dapat. Yan. Yan mga boss. So plug and play din nga pala yung stock radiator hose niya mga bossing. So isasalpak na natin mga bossing. Yan, let's go. Ito rin pagsalpak mga boss. So hanapin natin yung bracket. Ito tayo mga bossing. So ito yung kasama bracket mga sir. Ano nga pala tinatawag ni sir yan? Ibibend pa daw. Bend natin konti lang. Hindi na sabihin mo lang yung ano. Sige. So tayo pingin plies. Plies ha. You know what is plies? Butterflies. So mga bossing, ito yung mga bolts nya, yung stock. Babalik lang natin din yan mga boss. Yan. Yan. So pagkalagay nyo ng bolts mga sir, pwede nyo nang higpitan agad yan mga bossing. So ito nga pala yung gagawin nyo dito sa bracket nya. Hilahin nyo lang ng konti palabas ano. Yan, konting-konti lang mga bossing, sobrang konti lang. Yan, para yung radiator nya umalign siya. Tapos lumayo doon sa fairing sa left side para hindi dumidikit. Tapos kabit natin ito mga bossing. Yan, so ito yung trabaho nito, itong part na to is pansalo siya ng clutch cable ano. So may busina si boss na additional. So dito na yan. Ayan mga bossing. Kasi plug and play siya mga boss. Siguro napanood nyo naman na kung paano namin to tinabas. Na-upload ko na ng isang araw yon. So yun yung mga tatabasin. Pinakita ko na sa inyo. So sundan nyo lang yung video na yon, halos magkasunuran lang. Para at least ma-install nyo itong radiator pag kayo ay nasa bahay lang ano. Yan, nakita nyo lang yung
10mm na nut na yan. Ay, bolts. Tapos dito may kasama siyang tornilyo mga bossing. Yan, lagay nyo lang yan mga boss. Kung gusto nyo yung kasama pa rin ng radiator na stock, o yan, lagay natin tong stock nya. So, lugan natin muna dito mga idol. Para ma-align natin na mas maayos. Yun. Tapos, lagay nyo dito yung pinakang lock washer na tinatawag. Yan. Tapos, lagay nyo yung nut na kasama yun ng radiator mga boss. Pag binili nyo yan sa amin, kasama na yung nut na yan. So, yung tatlong nut doon sa may pan, yun yung ipoprovide nyo mga boss. Mura lang yun. Siguro 5 piso lang ang isa nun mga idol. Yan. Nakita natin ulit yung kanina mga boss. Ang mapapayo ko lang sa inyo yung mga busina, ingatan yung dumikit. Kasi pag dumikit yan mga idol, magbabago yung tunog nya. Maiging paya. So, gamit lang dito ng 10mm na G's. Tapos, kontrahin nyo lang, barilin nyo na rin dito. So, kung wala naman kayong pang impact, pwede po yung mano-mano. Ayan, mga idol, naikabit na natin yung ating radiator. So, dito naman tayo sa kabila. Idol, itong hose na to maliit, dito yan sa taas. Huwag nyo kalimutan isaksak yan, ito. Ayan. Tapos, ito. So, isaksak nyo lang dito. Mga plug and play na yun, mga idol. Isaksak nyo lang. Tapos kailangan meron kayong long nose or tawag ito, plies o kaya ganito. Yung lock niya plug and play lang din mga idol. So kapag halimbawa tayo naman ay nagpalit na ng hose, hindi na to pwede. Ano mga boss, bibili talaga kayo ng clamp. So may clamp naman na kasama yung mga hose minsan wala. So depende sa makukunan yung seller. So kadalasan wala. Yan. May sizes yung mga clamp na yun eh. Limot ko lang mga idol. Tapos, so pag nagbebenta rin pala kami ng mga clamp na yan mga boss. Yan. So huwag nyo kalimutan ikabit yung mga clamp na yan. Napaka-importante yan mga idol. Kasi pag hindi nyo yan nilagay, magtatagas yung coolant nyo. So dito naman is dumako tayo sa pag-bleed saka sa pagsasali ng coolant. Mga idol, ito nga pala is for 17mm to. Huwag nyo kalimutan higpitan before kayo mag-start na maglagay ng coolant. Dahil pag di nyo ito nahigpitan, tatagas yan. Ayan mga idol, 17mm. Higpitan natin mga boss. Yan. So dito isasali namin coolant is Eco Cool ang gamit namin, kulay pink So, tatanggalin natin yung coolant ni boss na green na yung sa ilalim. Kasi papalit natin is kulay pink. Salin tayo mga boss. Isang litro yan mga boss. Tignan nyo kung gaano karaming laman. So halos ubos natin yung 1 liter. So pag yan nakita nyo medyo umapaw na dyan, pwede na kayo magbukas ng engine para mas mabilib natin na maayos. Tapos pindot-pindutin nyo yung hose na to mga bossing. Yan, para bumaba yung coolant. Para mawala yung air pocket yung mga bubbles. Para masiksik natin yung coolant sa madaling sabi. Sige, sarahin to toy. So nga pala, tika lang mga idol. Dito nga pala yung bleeder nya. Nasa kabilang side. Ito. Yan, may triangle na yun. Ito ang bleeder nya. Sige, buksan mo. Yan. Pag binuksan nyo yung mga boss, yan, lalabas yung coolant. Kaya sarahan na ulit. So yung bleeder nya, huwag nyo kalimutan yung i-buksan pag kayo magsasali ng coolant. Para at least naubos yung mga bula. Yung air pocket, salin tayo ulit mga bossing. Yan, so tumba natin yung motor konti papunta doon para mapuno natin ng maayos ng coolant. Radiator pala, sorry. Para yung coolant nya siksik mga boss, iwas overheat tayo. So pag kasi kayo basta nagsali ng coolant, ang mangyayari doon, mag-overheat lang yung motor nyo. Pansin nyo mga idol, di na bumaba yung coolant nya. So pwede na naman sarahan nya. Sa pagsasara naman mayroon niyang pattern. So dapat dito mapalagay yan.
Okay, tayo na. Tapos na tayo sa radiator. Tingnan nyo yung natira mga bossing. So may natira pa dito na 50 ml. So 950 ml na yung naisali natin. Ano? So dito nyo nalalagayan mga bossing sa receiver. May mga idol, meron siyang level. Meron tayong tinatawag na low at meron tayong tinatawag na full. So pag nandito na sa full, pwede na nyo tigilan pagsalin. Huwag nyo sa sobrahan, dapat tama lang. Ayan, okay na mga boss. Pati ba nung dalawang pwede sa malaki? Huwag nyo kalimutan ibalik yung takip para hindi mapuno ng buhangin. So ito yung babantayan nyo mga boss pag matagal na yung unit natin. Pag kulang na, salin lang kayo dito. Pero kung nakikita nyo laging ubos dito, alam nyo na, may problema yung water seal. Dalawa lang yan, pag hindi yung water seal, yung head gasket. So dito mga idol, sasalpak na lang namin to at tatabasin nyo lang yan. Oh. Yan, sa kanina isa pa. Yan pa, dito, tabas din dito na konti. Tagko-konti lang yan mga bossing. Yan, at na-vlog na natin yung nakaraan yan, nauna ko nang i-upload. So yung pagsasalpak ng radiator ngayon natin in-upload para at least makita nyo kung ano yung proseso. So okay na mga bossing, ganun na magsalpak ng RGT radiator. Ano? So teka lang, mamaya isasalpak naman natin yung mga bearings.